Yes, partner. Ako, liliwanagin ko lang, medyo naguluhan lang ako ng konti doon sa sinasabi kasi, may sinasabi kasing bawal sumigaw ng Marcos resign, huhulihin. Oo. Tama? Oo. Hindi naman, yung rallista mismo. Oh, realista. Yung nag-organize, hindi nila huliin. Ibig sabihin, papalayasin ka. Papalayasin sila. Oh, rally nila yun eh. Okay. Yun ang number one na tinututulan ng gobyerno, yung sumigaw ka ng ay lang naririnig yung Marcos resign. Aha. Napansin ko kahapon, wala nga naman sa mga makakaliwang grupo, di ba? Doon sa mismong Saloneta, di ba? Doon sa pero kapansin-pansin, may mga placards sila nilalagay at sumisigaw yung iba na Inday Sara Duterte. Resign. Ngayon, ito yun eh. Sabi ko, anong klaseng logic itong gobyernong ito? Sabi ni Secretary John Vic Remulla, kapag ka sumigaw ka ng Marcos resign, at ito ay kakasuhan kayo ng sedition, di ba, rebellion. Pero bakit doon lang sa Marcos resign? Ba't hindi nila sinabi na pati yung sa Vice Presidente, pag sumigaw kayo ng Duterte resign, kasama din kayo na kakasuhan. Para kinukonsinti nila eh, no? Correct. Para kinukonsinti ng gobyerno na, ay, basta wag lang wag nyo lang isigaw yung pangalang Marcos, hindi baling Duterte. Okay tayo dyan, walang problema. Hindi patas. 'Di ba? Hindi patas. Yun ang napansin ko eh. Kasi ang nilabas lang na salita ni Secretary John Vic ng DILG, Marcos resign lang ang pinagbawal niya. Paano naman yung sumisigaw na Sara resign? Oo. Wala siya sinabi doon. Oo. 'Di ba? Wala siya sinabi. Ngayon, yung pangalawang tanong, yung main question is si Pangulong Bongbong Marcos ba kahapon nagmo-monitor siya. Oo. Nagmo-monitor siya doon sa Nakamonitor siya. Pag ang isang tao nagmo-monitor, ibig sabihin, naalarma yan at kinakabahan ka. Ayun. Takot na takot. Ayun. Ganun lang yun eh. Para sa akin, ako kasi, kung walang kwenta sa akin yan, hindi ko bibigyan ng oras yan. Pero dahil mahalaga itong araw na to, tagilid, baka paglingap ko, wala na, mapuno ng tao dyan sa Minjola, puno ng at baka biglang-bigla, malay na nagbaklasan na yung mga militar sa kanya. Masasakote. Di ba? Maganon. Kaya, sa nakita ko, alis to, ika nga, talagang kinabahan. Sa tingin ko kinabahan siya. Tingin mo lang yun. Sa akin lang yun, ha? Tsaka partner, nakikita mo yung mga container van, yun na yung pinanghaharang talaga nila, no? Winilding yun. Winilding, no? Oo. Doon sa mga barbed wire. Oo. Talagang walang makakapasok. First time yun na nakita ko sa Minjola yung ganyan. At malayo sa Minjola, partner. Grabe, ilang kilometro. Ang layo ng Minjola dun sa hinarang na kagad. Ganun yan po, ang tingin ko dyan, masyadong insecure tong gobyernong to. Parang partner, nagpanic, no? Parang panic mode sila kagahapon. O partner Bemar, kapraso lang. Actually, yung observation ko dyan, ngayon pa lang tayo nakakita ng ganitong klase na paghihigpit pagdating ng pagsasalita ng taong bayan patungkol nga dito sa mga hinaing, no? Sapagkat kung tutuusin, hindi naman talaga dapat na umabot sa ganito kung ginagawa nila ang kanilang dapat na trabaho, no? Lalo na itong ating panunungkulan dito. Ngayon, ang reaksyon ko diyan kung bakit parang pati itong si Secretary John Vic Remulla ay personal talaga on the first place na doon nakaagad-agad siya, no? And then si Pangulong Marcos nakaantabay. Siguro baka mga kapartner, ito hinala ko lang naman at siguro analysis opinion ko lang. Baka na mayroon itong inaantabayanan na hindi natin masabi kung ano, pero malamang konektado ito doon sa last na nagkaroon nga po ng peace rally ang INC kung saan may binulgar itong kanyang manang. So hindi natin masabi kung ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mukhang mas mahigpit na sila nung una mga kapartner, mas hinigpitan pa nila ito ngayon. Kasi ako mga partner, taga Maynila rin tayo, kabisado ko yung lugar ng Malacanang or lugar ng Minjola na yan. Mismo lang doon partner sa may Minjola Arc. Malayo pa yun, papunta doon mismo sa palasyo ng Malacanang. Malayo pa yun mga partner at may madadaanan mo pa dyan yung San Beda, si Iyo. Ang dami pang So mga... halimbawa, pag pinasok ng pilitan yun, halimbawa ng mga relista, mga ilang kilometro lalakarin. Malayo. Siguro, hindi naman kilometro mga partner. Sabihin na lang natin, pinaka... More or less, 1 kilometer. Yan. Kulang 1 kilometer. Mahaba-haba. Yan yung ano. Mahaba-habang lakaran yan. So, kung ang gobyerno natin ay hindi kampante sila na gumagawa sila ng tama, bakit sila matatakot na mayroon magprotesta? And then, isa pa, bakit ka maiinis or kagagalitan mo or pagbabawalan mo yung taong bayan na magsigaw ng Marcos resign or BBM resign kung ito naman ay wala naman sa batas?
Yun lang mga kapartner. Kaya nga siya nakamonitor kasi baka mamaya mangyari ulit yung September 21. Oo. Partner, yung pagsigaw kasi ng Marcos resign, BBM resign, hindi po yan ipinagbabawal sa saligang batas. Part pa rin po yan ng ating Constitution sa Article 3, Yung? Republic Act Section 4, Freedom of Expression at Freedom of Speech. partner, ito. Abogado ang dating. Oh. 1 minute lang. Mm. Nung panahon nga ni Tatay Digong, Mike mo, partner. naalala ko lang nung panahon ni Tatay Digong, ang sinisigaw hindi nga Digong resign o Duterte resign. Ano? House Duterte. Ayun. No. Patalsikin si Duterte. Pero dahil secured na secured, alam niya yung galawan, siya po ay mataas ang kumpiyansa niya bilang leader. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya hindi siya natataranta. Eto, ang BBM resign kasi si BBM yung may final say. At hindi kanya karami, kakapal yung mga harang na bakal nung panahon ni Pangulong Duterte. Paano mo kakapalan ng bakal? 7 lang nagrarally nung panahon ni Digong. Yung ba naman 7 na yun? 7 lang yung nagrarally, lalagyan mo pa ba ng mga placard, mga barikada yun? Aso na lang ilagay mo ron. Alam mo, partner, yung barikada dyan sa may Mindiola noon, kasi syempre, nakakarating naman tayo dyan, hindi ganyan kakapal. Tapos, bukod dun sa actual sa Mindiola, bago ka mag-Mindiola, meron pa. Yan yung hanggang dyan lang yung mga realista. Ang layo niyan, partner. Noong araw, sa Mindiola mismo yung mga realista. Correct. At nilalagay lang yung harang pag nariyan na. Ibig Pag sabihin, lumapit na talaga sa pag lumapit Malacanang. na, tsaka lang naglalagay. Correct, May oo. time nga kami, estudyante kami, partner eh. Wala sa time, nakarating kami ng Mindiola. Hindi namin alam gagawin namin. Kasi walang harang. Yung pulis, hindi rin nila alam gagawin nila. Bakit narito na to? Mamaya pang alauna. Nagkatarantahan, kaya ang ginawa namin, ay nauna yata tayo rito. Ano muna tayo? Atras muna. Tayo, maghintay tayo na kakampi natin. kasama. Kasi hindi rin namin alam ang gagawin namin eh. Mabobomba ka ng tubig eh. Hindi, wala nga. Hindi nila alam ng pulis eh. Ganun. Ganun lang sila. Kailan lang. Partner, ang hirap no, pumunta ka doon nang wala kang alam. Oo. Kasi siyempre may naghakot sa amin, di ba? Hindi naghakot yung may nag-imbita. Ayan. Nag-imbita. Ano to? Parang ganun. O, so by Tuition 500 free. noon? 500 noon? Wala. Estudyante pa. Pero ngayon, baba. Tigil lang eh. Tuition fee increase. 150 na Lang eh. Lahat ng tutol sa tuition free. Sa malan sabi partner Badong, nagkayayaan. Nagkayayaan kayo, pumunta kayo ron. Wala pa. Natarantay. Bit narito na itong mga to. Ayun na nga. Walang mga placard. Kasi naroon pa eh. Parang Yung pala, organic that time. organic. Yung pala nakatambay pa sila sa FEU. Ngayon, mga partner, eto na ang katanungan ko. Parang walang kwenta yung sinabi ko. Nakukunan natin, may napulot kaming aral sa inyo. tama. Noong unang panahon, yung mga rallyista organic. Sabi mo nga, walang 500, walang bayad. Walang pera, walang Yung mga pera. estudyante naman talaga, hindi binabayaran. Oo, eh. pero ngayon kasi, nakikita mo marami ng involved na pira bayaran dahil nga ang lawak ng korupsyon ngayon, hindi natin alam. Ayon nga po kay ito binanggit mismo ni Chavit Singson na binabayaran daw ni Martin at ni Lisa kay Chavit Singson galing yan yung mga nagrarally partner. Talaga? Oo, binanggit niya yun partner. So anong silbi ng mga sinisigaw ng mga nagrarally na yan? Kung May selfie partner, pera. Ah. Pambili ng bigas sa kanila. Ang point ko dun, partner, tsaka lang sila talaga maghaharang, tsaka lang yung mga pulis po, hindi katulad ngayon na napaka-OA. Correct partner. Ang tawag ng partner, overkill. Overkill. At saka literal partner kasi yung Literal na overkill kasi yung talaga. ginagamit nila razor barbed wire ba 'yon? Nakakasugat 'yan at saka Matalim partner, hinawakan ko eh. Ang pagkakaalam ko partner, nakikita lang natin 'yan sa mga Pinapakita sa screen. pinapakita lang 'yan sa di ba partner ginagamit lang yan sa mga maximum security Mga compound. bilibid, Mga bilibid, mga hardened criminals ang mga yeah. nilalagyan ng mga lugar na 'yan. Para bang ang nangyayari tuloy dito mga kapartner, ito'y parang isang pananaw lang ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Tinuturing kaya ni President Marcos na mga hardened criminal itong mga tao na nagpapahayag lang ng kanilang saloobin patungkol dito sa nangyayari ngayon na korupsyon. At ang problema naman kasi, mukhang hindi yata BBM resign ang gusto nilang isigaw, kundi corruption resign. Paano mag-resign ng corruption? Ako napansin ko lang dito. Ito tatawag talaga i-real talk natin. Alam mo, nakita ko kay Pangulong Bongbong Marcos, may trauma ito.
Kasi nung way back 19 na dekada 80, ang Pilipinas ganito bumabalik tayo eh. Nagto-throwback tayo eh. Kaya nga nung napatalsik sila dahil sa mga tao, dahil sa mga realing ito, kaya kanina yung tanong, balikan ko lang ng konti yung tanong, bakit nagmo-monitor siya? Isa sa napansin ko, dahil si tingin ko na may trauma ito eh. May trauma talaga ito na nangyari na noon at nangyayari ngayon. Ang tanong, iisang pangalan lang nangyayari eh. Marcos pa rin eh. Marcos noon, Marcos noon, rally dito, rally doon. Luzon, Visayas, Mindanao, may rally. Okay? Ngayon dito, partner, Marcos na naman. 2025. Oh, kabi-kabila ang rally. At panahon ni Marcos, senior, korupsyon ang pinag-uusapan. Correct ngayon. Junior, korupsyon na naman ang pinag-uusapan. Ayun. Okay, partner, ito tanong. Okay. Oh, naniniwala ka bang makatutulong ang mga kilos protesta para mapabilis ang aksyon laban sa korupsyon? Partner Badong. Ako, naniniwala naman ako na may tulong yan, no? Kasi kung malaki yan, pressure sa gobyerno yan, di ba? Kaya lang, eto napuna ko rito, no? Yung mga leader nung nasa EDSA, 3 senador, Kiko, si Bam, at saka si Risa Ontiveros. Tsaka 3 rin na sikat na congressman. Si Laila de Lima, si Tabi, si Congressman Tabi, tsaka yung mga Makabayan Black pa pala. Partner, Okay. Percival Sidanya, yung Congressman Tabi. Ay, kala ko Tabi talaga pangalan Hindi, niya. Percival Sidanya po. Yung ganito ba? Pasensya na Yung po. iwi? Bawal ni, ano ngayon? Hindi, Bawal akala ko yung, talaga mga Tabi ang kanyang pangalan. Hindi, Percival Hindi, biro lang Sidanya po. para linawin natin. Sir Denya, thank you po, thank you. Pasensya na. Po, kala ko nasa vlog lang ako eh. Ayan po si Congressman Sir Denya, at saka si Laila de Lima, at saka si Shell Jokno. Yan naman yung 3 sa kabila. Wala akong problema sa rally kasi anti-corruption eh. Ang problema ko mga partner, yung panawagan ng mga leader. Ano ba panawagan kasi? Ang panawagan kasi ng mga leader, malabo eh. Una, nananawagan sila ng pwede raw, di ba yung sinabi nung Akbayan President? Oo. Pwede raw isigaw ang Sara resign, pero hindi pwede isigaw ang BBM resign. Ikalawang pinoproblema ko sa anti-corruption, ang sinisigaw nila, isulong yung anti-dynasty bill. Ang point ko lang dito, kung anti-corruption yung gusto nyo talaga, dapat nga hindi kayo kalahok dyan eh. Yung pangkaraniwang tao, mga kapatid, katulad natin, wala tayong power. Okay lang tayo mag-rally, baka pakinggan tayo. Pero kayong 3 senador at 3 congressman, bakit kayo nariyan? Kaya nga kayo binoto eh. Para yung mga taong nagrarally, malutas ninyo yung problema. Halimbawa, ano ang solusyon? Makakatulong ba yung mga senador? Lalo na yung mga senador partner. Ang problema ninyo, pwede nyo ngang ipakulong eh. Yung pinapanawagan nyo ron, pwedeng gawin ng mga senador talaga. Mapapakulong nila yung mga magnanakaw. Sa paanong paraan? Mag-conduct sila ng Blue Ribbon. Nakatenga na yung Blue Ribbon. Matagal na pong hindi nagbo-Blue Ribbon. Bahagi kayo ng mayorya, yung 3 na yan, si Kiko, Bam, tsaka si Risa. Majority kayo. Hindi kayo oposisyon. Kayo ay nasa majority ng Senado. Iyakagin nyo si Ping Lacson na mag-imbestiga. At pag nag-imbestiga kayo, ang kalalabasan kasi ng Blue Ribbon partner, pag may napatunayan sila ron ng mga kurakot, ire-recommenda nila sa ombudsman na kasuhan. At hindi pwedeng hindi yan kasuhan ng ombudsman kasi mayroon silang mga ebidensya nakalap sa Blue Ribbon Committee. Meron kayong magagawa. Bakit kayo sumisigaw sa lansangan? Binoto ba namin kayo para mag-rally? Hindi. Binoto kayo ng tao para lutasin kung ano yung mga nirarally ng mga tao. Kung nirarally ng mga tao ay korupsyon, ipakulong ninyo yung mga korap. Hindi lang kayo sumigaw na ipakulong. Kaya ninyo bilang senador dahil binigyan kayo ng kapangyarihan ng tao na mag-imbestiga at para ma-recommenda ninyo yung mga na-imbestigahan ninyo na makulong at makasuhan, partner. Ako partner, naniniwala ako dito sa katanungan na ang kilos protesta na mapabilis ang aksyon laban sa korupsyon. Napatunayan na natin yan partner
merong 1986 EDSA People Power Revolution, talagang yung diktadoryang Marcos Sr., talagang napatalsik ho yun. At nangyari din po yan sa EDSA Dus, no? Kay Irap. Talagang nagtagumpay ho yun at kasi ng panahon, ang mga Pilipino nagkakaisa sa iisang pangalan na nilabanan ang pagkadiktador nila. Same din with Joseph Estrada. Ngayon po, hindi po nagkakaisa kasi nalilihis po yung nalilihis po yung ipinaglalaban. Oo na, sabihin na ho natin, may mga pareho yung common denominator na isinisigaw ng mga Pilipino ngayon. Ang sinisigaw ay labanan ang korupsyon. Lahat naman ng mga Pilipino ay galit po talaga sa korupsyon dahil ang Correct. korupsyon, ito po yung dahilan ng kahirapan ng ating bansa. Tama. Ang problema nga ho, ay mayroon pong apelyedo na pilit nilang hinahatak sa kanilang ipinaglalaban na gustong pagresignin at patalsikin. Wala naman pong kinalaman ito. Walang iba ho. Ang pinatamaan nila dito, ang mga Duterte. Pag tiningnan mo ho, at for example, gusto nyo magpa-resign, paresignin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos na lang. Huwag na po natin idamay itong Duterte kasi simpleng logic ho eh. Sino ho ba ang nagpirma ng General Appropriation Bill? Ang Pangulong Bongbong Marcos po. Sino ba ngayon ang pinagbintangan ng katakot-takot na bilyonis na insertion? Ang Pangulong Bongbong Marcos po. Si Saldico lumabas, siya po yung chairman ng Appropriation Committee. Alam niya lahat ng mga insertion. Tinoro si Martin Romualdez, tinoro si Pangulong Bongbong Marcos, tinoro si Lisa Marcos, si Sandro Marcos, at yung bayaw pa ni Pangulong Bongbong Marcos, itinuro ho rin eh. Simpleng logic lang. Bakit isigaw mo ng Vice President Inday Sara resign, walang kinalaman po sa korupsyon, wala po siyang flood control, at wala pong insertion. Dapat to iisa ang ating sigaw. Wala na po dapat tayong iba pa na sisihin, kundi ang Pangulong Bongbong Marcos dahil meron siyang tinatawag na command responsibility, mga kapartner. Mga partner, maganda lahat ang mga tinura ninyo, no? Oo. At napaka... Bagay na bagay sa suot, partner. Yes, oo. Tama. Masyado seryoso eh. Maturan. Maturan. Jumides ba yan? Kapanahunan mo yan. Magaling kumanta yan. Maturan? Oo, Anong Jimenez. ibig sabihin ng maturan para meron tayong kaalaman bago? Sa mga hindi po Tagalog. Sige, sabihin mo eh. Ikaw yung nagsabi yan eh. Maganda yung sinabi mo. Yung sinabi. Oo. May ka nakapulutan ng aral. Maturan. Maturan. So, sa tinuran. Oh, yun. Okay. So, eto na, mga partner. Mayroon na kasi kanina mayroon binanggit din siya yung supak. Oh. Sa Tagalog din yung supak, salungat. Ayan. Bisaya mo Bisaya, na. Bangad. Yun na. Ayun. So, natututo yung mga Tagalog Parang at Bisaya. partner, totol. Sopak totol. Yan. Ganyan. Ayun. Parang parang tao yan eh, parang tao. Parang tambaluslos, tsaka ito, pangalan na ito. Ganun. Yan. Wala yung tayong tinutukoy sa tambaluslos. Oh, tambaluslos. Yun yung yung tawagin sa ating mga Bisaya ba, yung mga ikanto. Baka di ka na makabalik bukas ha. Huwag kalimutan. Inkanto nga eh, sabi ko. Inkanto. Tapos, Sa Bisaya, tambaluslos. inkanto yan. Sa Tagalog, Inkanto pa rin. Inkanto. Oh, pero iba tawag sa Tagalog yan. duwende. Hindi. Ano? Ayoko sabihin yung pangalan. Madudula. Okay, partner, tuloy kayo. Ito na. Ang tanong ay, maniniwala ka ba ang makakatulong ang mga kilos protesta para sa mabilisang aksyon laban sa korupsyon? Ako, unang-una, yes. Pero bago ko sabihin ito, ano may tutulong nito? Nagkaroon na tayo ng EDSA 1 eh. Nagkaroon na regulasyon na itatag ang 1987 Constitution. Muli, sumiklab ang EDSA 2. Nawala si ERAP, pumalit si Gloria. Puro na lang tayo nasa rally. Actually, maganda ito kung tayo ay natututo.